Isa din sa mga common na mga tanong regarding po sa expanded career progression ay ito po mga mayroong posisyon ngayon na SSP, ASP, ASSP, HT, SNET, SST. Yung mga ganun po. Itong mga positions po na ito kasi ay hindi na po nag-i-exist under the expanded career progression. Kaya yung tanong po nila ay dapat ba na magpa-retitle muna bago sila papayagan for reclassification o kaya ay pwede na sila mag-apply directly for reclassification to the position na gusto po nila na 3 salary grade higher. So ang sagot po dyan ay depende, no? Depende. Una, kung sila, yung kanilang qualification ngayon ay qualified naman doon sa appropriate positions up to 3 salary grade higher, kung pasok sila yung kanilang requirements, anong QS, qualification standards, yung kanila pong performance requirements, kung pasok po sila doon, no? At sila po ay pwede na mag-apply for reclassification kahit po yung current position nila ay hindi pa existing o hindi nag-i-exist doon po sa expanded career progression. Basta qualified sila sa mga positions higher to them na doon na sa ECP, pwede sila mag-apply. Ngayon, kung sila naman po, sabi po dito, retitling may be applied if they do not meet the qualification standards and competency requirements for higher teaching or school principal positions. So kung ang mga holder ng positions na ito ay hindi qualified doon sa higher positions, no, na pwede nilang applyan, hindi sila pasok sa QS, hindi pasok sa performance requirements, kung hindi sila pasok doon, then yung option na pwede sa kanila ay retitling. Okay? Retitling ang option kung sila po ay hindi pasok, hindi qualified for reclassification. Kasi kung sa inyo po ay hindi kayo pinapayagan for recla, tapos pinipilit na retitle lang, para na rin nilang sinasabi na hindi kayo eligible, hindi kayo qualified to higher positions or higher salary grades. Parang ganun po yung mensahe na pinaparating. Kasi sabi dito ay papayagan lang or option lang, no? Ito pong retitling na ito kung hindi ka qualified to higher positions. So, maraming mga tanong na katulad po nito natatanggap po natin kasi sa ECP, kung hindi ka magpa-retitle, hindi ka mapopromote, no, after dito sa transition period na ito, no, hindi ka mapopromote kung HT ka, head teacher, hindi ka mag-a-apply naman, hindi ka magpapa-retitle, so mananatili ka as head teacher. Pagkatapos sa transition period na ito ay wala, head teacher ka, so magtatapos yung serbisyo mo as head teacher for that position. Tapos kapag nag-retire ka na, yung position mo hindi naman yan pwedeng i-open for natural vacancy kasi hindi na nag-i-exist ang head teacher sa ECP. So i-convert na lang yan to teacher 1. No? Compared dito sa retitling, kung nagpapa-retitle ka ay yung HT1 mo equivalent to teacher 4 kung nagpa-retitle ka. So kapag nag-retire ka, yung teacher 4 pwedeng i-open for natural vacancy kasi existing siya sa ECP. O kaya kapag nagpa-retitle ka ngayon dahil hindi ka pa eligible for higher positions, retitle ka ng teacher 4, then after a year or 2 taon na pwede ka nang makapag-apply into teacher 7 or teacher 6 kung gusto mo, pwede ka na magpa-rekla. Sa kasalukuyan kasi ay pinapayagan pa, no, ito pong pag-a-apply, no, ng higher positions basta eligible ka sa QS at eligible ka doon sa qualification, sa performance requirements.